Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 4 ng Mayo 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:55 ng umaga. Araw po ngayon ng Linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Amy Marcos na nirekomenda niya na kasuhan sila Tory. Opo. Ako ay natatawa na lang po ako eh. Opo. Ang title ko po ngayon, ito babasahin ko po Amy Marcos, at kinuha ko po ito sa balita sa yung dyaryo dyan sa Mindanao. Amy Marcos recommends charges versus DOJ and DLIG's Remullus, PNP's Marbel and Tory and other over Duterte's ICC arrest. Yan po ang title ko ngayon at tatalakayin ko po yan para maliwanagan po tayo. At hindi ko naman ipipilit po. Hindi ko ipipilit at hindi ko rin alam paano ko kasi yung talakay ko ay kumukuha po ako ng Bible verse tapos iuugnay ko. Hindi ko alam kung paano ko iuugnay. Pero pagpasensyahan nyo po ako kasi napakahirap po talagang talakayin. Pero sisikapin ko na iuugnay ko yung Bible verse na ibibigay ko sa inyo. Opo. Para maintindihan po natin. Ulitin ko, hindi ko pinipilit o hindi ko naman sinasabi na tama ako kasi pati nga mga pastor, iba-iba po ang pagkaintindi dito sa Bible verse na ibibigay ko mamaya. Pero ito nga muna nagtataka ako dahil ang ombudsman po ay special prosecutor po yan. At sila ay prosecutor lang kasi ng graft ang corruption at saka yung plunder. Yan po ang linyada nila. Pero yung pang-aabuso sa kapangyarihan, hindi po nila yan. Hindi po nila linyada yan. Pero bakit? Sa bagay ay rekomenda lang naman. Nire-rekomenda ni Amy Marcos sa ombudsman na hindi ko alam kung imbestigahan o kasuhan na file charges Pero ang una dyan ay iimbestigahan muna. Ay ano ba yung iimbestigahan? Kung may pagkakamali o kung may abuso na nangyari o may nilabag na batas. Hindi po yan ang trabaho ng ombudsman. Opo, at alam nyo naman po yan, ay ang mga kaso dyan sa ombudsman ay puro graft ang corruption po Hindi po doon sa pagmamalabis ng kapangyarihan. Pero ipagpalagay na natin na kasi magkadugtong po yan o magkapatid yan yung pagmamalabis sa kapangyarihan at saka yung mga graft ang corruption. Ipagpalagay na natin na ganun nga na may pagmamalabis. Pero in doubt po ako dyan. Opo. Ipagpalagay na. Ngayon ay ano naman ang ikakaso nila? At paano nila mapapatunayan? Hindi pa malinaw. Opo. Pati nga si Amy, hindi naman niya wala naman siyang sinabi wala siyang binabanggit. Basta ang lang niya ay recommend charges. Ganun po. Kaya yan ay parang parang panakot
o parang media. Media lang yan, pang media lang. Kasi nga ang sinasabi ko dito, kung mayroong amount talaga na ninakaw, yun. Katulad ng kay Sara Duterte, yung hindi niya maipaliwanag, papaano niya nagasta yung 125 million ata yun sa loob lang ng 11 days yung confidential fund. Yun po ay talagang walang lusot dun Hindi lulusot si Sara doon kasi nga may money involved. May mga resibo. Ay dito, ang pag-aaralan lang dito kung lumabag ba o nagmalabis sa kanyang kapangyarihan, ay kwampo yan. Ordinary na korte lang yan. Opo. Judge mismo, hindi po ombudsman. Remember, prosecutor lang po itong special prosecutor. Created po yan to prosecute airing public officials at saka yung mga cohorts. Kahit na civilian ka, kung napasama ka, kasama ka sa kakasuhan. Special lang po yan. At mayroon naman tayong special court na Sandigan Bayan. Yun po ang haharap na husgado. Ang ombudsman po ay special prosecutor sa mga airing public official. Usually, graft ang corruption. Ayan po, para malinaw po tayo. Bakit ihahain nila dyan yung nag-abuso sa kapangyarihan o mali ang interpretation ng batas? Hindi ba? Yun ang nilililaw nila Mali yung pagka-interpret ng batas. Ay kaya nga, yan po ang lilinawin ko dito. Opo, kasi nga, kahit na magdebate po tayo ng 100 taon, kung hindi natin titignan ang Biblia, hindi tayo matututo. Kasi nasa Biblia po yan, ang kasagutan dyan. Opo, tinatalakay po. Pero aywan ko lang kung papaano kong iuugnay. Pero makinig po kayo hanggang dun sa pangwakas, dun sa 2 verse na ibibigay ko sa inyo. Pero bago ang lahat po ay nais ko munang pasalamatan po ang mga sumusubaybay sa atin o ang nakikinig sa atin. Dinadalayan ko po na makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At ito po sila si Pussycat, si Doris May, si Antonino. Salamat po sa inyong lahat. Ronel, si A.B. Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Pardua Lloyd Trabier, Andres Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelong, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Chinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villar, Rose Jack Norby, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Mu Obriac, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirirekomenda ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila,
si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Arta Tago, Dim Jus Johnny, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Attorney Cielo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. Kanina lang po, mga 5:30, napakinggan ko yung vlog ni Kainso eh. Tinalakay din niya ito eh, si Martyris. Opo, na ang daming mga sinasabi. Opo, kaya nga ito, patunay na ang batas ay nagkukontra-kontrahan po yan eh. Opo, nagkukontra-kontrahan. Pero hindi po yan ang tatalagayin ko. Kasi alam na natin yan eh. Mayroong sinasabi na ganito, pwedeng ibilanggo yan, hindi ba? O kasi nagkasala yan, kasi ito yung RA na nilabag niya. Mayroon namang isang batas na o ito ang nagsusugo sa kanya na ipagkaloob na si Duterte sa International Court. Kasi nasa batas din yun eh. O ganun po. ay nagkukontra-kontrahan po talaga yan. Kaya nga po ay nalilito po ang mga tao. Para hindi po tayo malito ay ito na nga. Isishare ko po sa inyo ang mga Bible verse po ano. O para sa akin tama lang ang ginawa ng pamahalaan patungkol doon po sa pag-surrender ng gobyerno sa ICC. Si Duterte isinurinder doon eh. Tama po 'yon. Righteous po 'yun. Opo. Ayan, ano, para maintindihan, ano. At iyon po ang mahalaga. Yung righteousness po ang mahalaga. Ngayon ay ito nga po, ano, Matthew 6:33, dito po ako mag-uumpisa. Ang sabi po ni Jesus Christ, seek first the kingdom of God and His righteousness. Yan po ang sinabi niya. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, lahat po yan. Yang mga gusto nating umasinso, gusto nating mapayapa, gusto nating maging yung advance, ano, o makapangyarihan, lahat yan idadagdag po yan, dagdag lang po yan. Pero hanapin muna natin ang righteousness. Righteousness exalts a nation, hindi ba? O, nakasulat po sa Proverbs, but sin bring condemnation or destruction to any people. Yan po eh, hindi ba? So ano po ang gagawin natin? Ayan, seek first the kingdom. Saan ba yan? O, pero ito, and His righteousness. Hindi ba? Halimbawa, hindi na natin matagpuan yung kingdom, pero dapat hanapin pa rin natin kasi yun ang advice po ni Jesus Christ eh. Mayroon ba siyang sinabi na palo dalo? Wala. Wala siyang sinabi. Ito po, sinasabi niya ito, Sermon in the Mount po ito, general ito, sa lahat ng tao po ito. Pero wala siyang sinabi na palo dalo. Wala po. Pero may sinabihan siya na isang tao na aywan ko lang ay siguro sinusubukan siya o tinitesting siya o kaya ay gustong maging matuwid ng tao. What must I do? Sabi ng tao eh. Nung tinanong siya, what must I do to inherit eternal life? Tinanong niya si Kristo. Oh, pero very specific po ito ang sagot niya doon sa isang tao. Kaya hindi pwede ito na ibigay sa lahat ng tao kasi ay
very specific yung nagtanong eh. At si Jesus Christ, pinag-aralan ko ang mga sagot niya, kung ano yung nakikita niyang damdamin ng tao, yun ang sinasagot niya. Opo, iba-iba po ang sagot eh. Ang sagot niya po ni Jesus Christ, you know the law? Sabi niya, alam mo naman ang batas eh. Sabi ni Jesus Christ sa kanya eh, follow the law. Oh, yun po. Pero very specific po yun doon sa tao. Oh, ano ang sagot ng tao? Oh, nung nagtanong sa kanya, ay from birth, sabi niya eh. From birth, sabi niya, simula nung isinilang ako, tinupad ko po ang batas. Sabi nung tao. Ah, ganun ba? Oh, sabi ni Jesus Christ. Okay, sabi niya. Oh, pero wala po talagang nakatupad ng batas. Wala po. Oh, ay pero sinabi niya ay from birth, sabi niya, lahat ay tinupad ko. Sabi niya. Oh, ay ano po ang sagot ni Jesus Christ? Iba-iba po ang sagot ni Jesus Christ ha. Iba-iba ang nagtanong ha. Oh, ngayon, ang sagot niya sa particular na tao na ito, ganun ba kanya ay, pero kung gusto mo maging perfecto, sabi niya, hindi ba? If you want to be perfect, yun po ang sagot niya eh. If you want to be perfect, sell all you have, sell all your property and give to the poor and follow me. Yun po ang sagot niya. Pero pinabibinta ba niya lahat ang ari-arian ng tao? Hindi, yun lang specific na tao na yan kasi iba ang tanong eh. Yun po. Yun namang isang tao na nagtanong na ay ang sagot naman niya ay follow the law. Sabi niya, ay which law? Sabi naman ni Kwan nung tao anong batas ang ipapalo ko? Gusto niyang malaman ano ang kauna-unahang batas na ipapalo niya. Ano ba ang pinakamahalaga sa batas? Ang sagot naman ni Jesus Christ doon ay love God, sabi niya, with all your heart. At saka yung pangalawa kanya ay love your neighbor as yourself. Lahat ng batas kanya diyan diyan nahuhulog lahat ng batas, sabi niya. Diyan nahuhulog. Ay gustong i-justify ng tao, hindi ba na hindi niya alam yung neighbor niya. Ay, who is my neighbor? Sabi niya. Kaya iba-iba po eh. Ay sinagot naman siya yung istorya ng The Good Samaritan. Yung inistorya niya. Mayroon akong ikikwento sa iyo, sabi niya. Mayroong isang negosyante. Napadaan dumaan siya doon sa isang kabundukan at hinuldap siya. Hinuldap siya, half dead na siya. Kinuha yung ari-arian niya, sinugatan siya, binugbog siya, kinuha ang damit niya. Dumaan yung isang tao, yung Pariseo, lumihis, nilihisan. Dumaan din yung isang tao, yung kababayan niya ata yan, anong tawag dyan, satirduti ata. Lumihis, pero dumaan yung isang Good Samaritan, tinulungan niya. Nilagay niya sa yung bahay na inuupahan at gamutin mo kanya ito at babayaran kita. At kung may kulang pa, bukas babalikan ko pa yan, babayaran. Ayun. Tinanong niya, and who is your neighbor? Sabi niya Tinanong ni Jesus Christ, ay yung po, yung tumulong. Alam mo pala kanya do, sabi niya. Do, sabi niya. Doon niya sinabi na, do to others what you want them to do unto you. Doon niya sinabi. Ang sinabi naman ni Confucius, 200 years before Christ, ang sinabi ni Confucius, do not do unto others what you do not want them to do unto you. Yun po. Kinikwento ko lang po Kaya nga, iba-iba po ang tanong, iba-iba ang kasagutan. Romans 14, verse 17, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness. Ayan po righteousness po Hindi po batas. Kasi nga kung batas ang ipapairal natin
no one is justified by following the law is evident. Walang madjustify sa atin. Ngayon ay ang gusto naman ni Martires ay hindi pa. O isuspindi daw si Gwing Garcia dahil lumalabag na sa batas. Ayan po eh. Kalukuhan po yan eh. Ay tapos na po ang kwan eh. Matatapos na po ang ang kwan eh, ang term ni Gwing Garcia eh. Adi siya ang nagmamalabis sa batas at hindi nyo ba alam na ang impeachment, kaya hindi ka na pwedeng i-impeach kung 6 months na lang ata, o hindi ka pwedeng i-impeach yung kailangan kasi may grace period na 1 year eh. Ganun, kung in-impeach ka last year, hihintayin pa ang 1 year bago ka i-impeach. At ang alam ko, kung matatapos na yung term mo, 6 months na lang, hindi ka na pwedeng i-impeach. Kaya ito si Sara, kung ma-impeach man siya ngayon at lumusot siya, mayroon pang isang impeachment na pwede sa kanya after a year. Ayan po. O, aywan ko lang kung mapapahaba pa nila, after that wala na. Pero baka pwede pa kasi 3 years pa eh. Pero nga ang alam ko ay kung 6 months na lang, hindi na pwedeng i-impeach. Ganun po yan. Ay bakit ito ay days na lang yan, election na eh. Bakit isususpindi pa? Iyan po ang sinasabi ko na hindi po pwede ang mga batas na yan kasi nagkukontra-kontrahan yan eh. Oh. Pero dito sa Romans, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. O ito na po yung verse na isi-share ko sa inyo na pwede kong sabihin na hindi ko alam kung papaano ko iuugnay. Opo. Pero pipilitin ko po, Pipilitin ko at hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa akin. Ito lang po ang sarili kong interpretasyon dyan. Alam ko maraming pastor ang nag-i-interpret nito eh. At ito po ay 2 beses sinabi ni Paul. 2 beses po yan, kaya mahalaga po yan. Siguro hindi niya na ipaliwanag nung una. Ngayon gusto niyang ipaliwanag kasi nga baka magkamali po eh. Opo. Ito ay binanggit niya sa 1 Corinthians 6:12 at saka 1 Corinthians chapter 10 verse 23 hanggang 24. Babasahin ko lang po All things are lawful for me, but all things are not helpful. Yung po ang sinabi niya. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Yan po ang sinabi niya. Ay, yung una, madaling intindihin eh. All things are lawful for me, but all things are not helpful. Ayan po. Ay hindi lahat kanya ay helpful yan. Yung mga batas na yan. Maaring lawful yan. Opo. Pero lawful na yan lahat. Sige. Pero hindi lahat ay helpful. Yun ang sabi niya. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Ang ibig pong sabihin ni Paul dito, hindi ako magiging slave ng batas. Yun po ang sinasabi niya. Hindi ako papailalim sa kapangyarihan ng isang tao sa pamamagitan ng batas. Kasi nga alam niya ang batas ay nagagamit lang yan pang-oppress. Opo, ang batas po, at yan nga ang ginawa nila kay Dilima, hindi ba? Drug lord yan, sabi nila eh. Ibilanggo yan. Walang kwan yan, walang bill yan. Yan po, nagagamit nila ang batas para i-oppress yung tao o kasuhan yung tao. Yun po ang sinasabi ni Paul yan at hindi ko naman pinipilit sa inyo. Okay, lawful yan, sabi niya. Lahat yan lawful, pero hindi lahat beneficial, sabi niya. Lahat yan lawful, pero hindi ako papailalim, hindi ako magiging slave ng sino man, sabi niya, sa pamamagitan ng batas na yan. Ayan po, hindi ba? Ino-oppress o tinitritan para mapasunod yung tao. Hindi ba? Nagiging slave sila ni Duterte noon. Hindi ba? Yan po ang ibig sabihin yan.
Ha? Kasi mga bilanggo po ang ginawa na testigo. Oh. Adi, islib sila ni Duterte, sumunod sila. Yun ang sinasabi po ni Paul, I will not be brought under the power of any because of the law. Ayan po. Dahil po, siya ay naligtas sa pamamagitan ng faith, hindi na sa pamamagitan ng batas. Kasi nga, ang nakasulat po ay, no one is justified by following the law is evident. Wala, hindi ma-justify ang tao dahil sinusunod niya ang batas. Example po natin yung Article 59 ng Rome Statute na kung saan doon sa Section 2 ang nakasulat ay dadalhin yung tao o yung hinuli nila o si Duterte dadalhin daw sa competent judicial authority. Dadalhin doon. O sige, sundin na natin yan. Sundin na natin. Ha? At ang sinasabi pa nila, Attorney Libayan, kurte yan, sabi niya, dadalhin muna sa kurte, sa Pasay City Court. O sige, sundin na natin yan. O ilagay na natin sa batas ngayon din. Ilagay na natin sa RE natin. Maja-justify ba si Duterte? Hindi. Kahit na susundin na natin yung batas na yan, yung Rome Statute na yan, na itinapon na nila, ngayon gusto nilang i-implement, itinapon na nila yan At pinalitan pa nila ng pangalan, hindi ba? Pinalitan nila ang pangalan na competent judicial authority, pinalitan nila ng kurte. Kurte yan, sabi nila Kaya nga ako natatawa kasi nga, ang nakasulat po sa Biblia, yung mga salita ko, sabi ng Diyos, huwag niyong dadagdagan, huwag niyong babawasan. Ay, yan, pinangpalitan pa nga nila ng pangalan o ng salita Kaya natatawa na lang ako Ay, kung palitan mo ng salita yan, ay talagang walang mangyayari dyan. Ito po yung pangalawa. 1 Corinthians 10, verse 23 at saka 24. All things are lawful for me, but not all things are helpful. Parang inulit lang po, Okay, inulit talaga. Kasi nga, pero mayroong ibang kwan dito. Mayroong ibang idadagdag siya. All things are lawful for me, but not all things edify. Ang edify po ay build up. O ang edify ay to construct. Build up po yan, to edify or to copy or to emulate. Ayan po but not all things can build up. Ang ibig sabihin sa isang magandang society, ganyan, o isang magandang gobyerno, hindi. Ang batas hindi magagawa yun. Yung po ang sinasabi dito. Not all things edify o can build up. Ayan po. Maliwanag po yan. Hindi lahat ng batas nakaka-build up. Opo. At yan nga ang sinasabi ko, nagkukontra-kontrahan pa nga yan Ngayon, let no man seek his own good, but every man another's. Yung good ng another, yung kabutihan ng kapwa mo tao. Yung po ang sinasabi ni Paul dito. O kaya kung isuma total ko yan, righteousness pa rin ang mahalaga. Righteousness. Kasi nga ang batas ay ang purpose po ng batas, the purpose of the law is to obtain righteousness. Kaya mas mahalaga po ang righteousness. Ginagamit lang yung batas, inaakala natin na magiging righteous ito. Pero tutor lang po yan At yan po ang mali sa atin. Na gusto nating i-implement lahat ang batas o itong batas na ito, katulad nga ni Martires, hindi ba? Sususpindihin si Gwing Garcia. Ay may batas siguro siyang sinusundan yan. Ay pero nga ay righteous ba yan? Hindi. Matatapos na Useless, hindi ba? Ngayon, ay balik tayo dito. Yung pag-submit ng gobyerno natin
kay Duterte sa ICC. Rightos ba yan? Sa palagay ko po, rightos yan. Kasi nga, yung mga tao, ayaw na siyang litisin dito. Ayaw na magdemanda rito. Ayaw, kasi naniniwala sila, pwedeng takutin yung mga testigo. Yan po, pwedeng bayaran ang mga hurado, hindi ba? Kaya nga gusto nila dalhin doon sa Pasay City Court eh. Kailangan dalhin sa Pasay City Court. Ay ano naman ang gagawin? Ano ang gagawin doon sa Pasay City Court? Ang nakasulat po doon sa Rome Statute, doon sa Article 59, yung Section 2, letter A, is to identify si Duterte. I-identify lang. Ay bakit dadalhin pa sa Pasay City Court yan? Ang mag-identify sa kanya, yung NBI o yung police. Kasi naandun ang record niya ng mga litrato niya, mga fingerprint, at saka yung mga signature niya. Hindi ba? Ganun po yan. I-identify bakit Pasay City Court. Kaya nga po ay nagkukontra-kontrahan po ang batas eh. Pero para sa akin, rightos po yan. At yun ang mahalaga. Ayaw nang dalhin ng tao. Ano magagawa mo? Ay sila ang namatayan. Namatay yung tatay niya, namatay yung kapatid niya. Ay ayaw na niya magdemanda kasi sabi niya, may kapitbahay yung ate ko sa Las Piñas, namatayan ng anak, tinatanong nila kung magdidemanda, ay wag na, sabing ganun. Wala din mangyayari dyan. Natukhang po eh. Kilala ko yung tao o yung bata. Hindi na bata, mga mag-40 na. Kasi nung nakita ko yun, bata pa eh. Hindi pa nag-aaral. Natukhang. Tinanong nila yung tatay, kasi siman yung tatay po eh, ay hindi na, sabing ganun. Yun po. Ay bakit eh? Bakit ano ang pakialam ng ibang tao kung ang namatayan ay gusto nilang dalhin sa ICC? At yun po ang rightos, kasi nga sila ang namatayan eh. Siyempre hihingi sila ng hustisya. At kung sakali man na hindi sila makakuha ng hustisya sa ICC, ay mayroon pang isa eh, sa Diyos eh. Hihiling sila sa Diyos o kaya iiyak sila sa Diyos. Yun po, hindi ba? At palagay ko, ganun nga ang nangyari. Kasi ay ang sinasabi po ng mga Duterte vloggers ay iyak. Sabi nila, iyak. Umiiyak na daw yung mga kakamping. Ay simple kako iiyak talaga yan eh. Pero pinakikinggan po ng Diyos yan. I have seen the oppression of my people and I have heard their cry. Sabi po ng Panginoon kay Moses patungkol doon sa Ehipto. Nung minamaltrato sila, nung inaalipin sila. Naririnig po yan ng Panginoon eh. At palagay ko, narinig yan ng Panginoon. At sinasabi pa ng mga DDS vlogger, iyak, sabi nila eh. Nilabanan ko po yan sa dyaryo, doon sa comment section, sa Philippine Daily Inquirer, comment section. Ang dami kong nakalaban doon. Ay, simple kako, iiyak pero pinakikinggan po ng Diyos yan. Humihinto sila eh. Sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay makakuha tayo ng wisdom sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.